Isang artillery pavilion, na tinatawag na pulo sa Korean, ay isang panlabas na nakaukit na istruktura na may pavilion sa loob kung saan naka-install ang artillery para gamitin sa pag-atake sa kaaway may mga kanyan. Ang gun tower ay may advanced na uri ng pasilidad upang maiwasan ang mga kaaway na makalapit sa pader ng kastilyo. Ang bahagi ng pader ng kastilyo ay nakausli sa labas sa isang matambok na hugis. Ang mga gusali ay isinaayos katulad ng bastions ng Suwon Hwasong. Ang loob ng ikatlong palapag ay walang laman tulad ng Gangsimdo ng Suwon Hwasong at ang kanyan ay nakatago sa loob. Ito ay isang pasilidad na idinisenyo upang salakayin ang mga dayuhang kaaway. Ang mas mababang 3 hanggang 6 na tier ay gawa sa granite na bato, at ang itaas na bahagi ay gawa sa laryo. Isang kahoy na gusali ang itinayo sa itaas na palapag. Mayroong 5 artillery pavilion sa Suwon Hwasong Fortress. Karaniwan, ang sukat ay nadagdagan sa patag na lupa at ito ay nabawasan sa mga dalisdis. Ang artillery pavilion ng Suwon Hwasong ay itinayo na may iba't ibang laki at taas ng bawat palapag depende sa lupain at mga kondisyon sa paligid. Ang artillery pavilion ng Suwon Hwasong ay gawa sa mga brick, nagsisilbing lokasyon upang salakayin ang mga tao gamit ang artillery o kanyan. Ang Eastern Artillery Pavilion ay itinayo sa isang patag na lugar sa pagitan ng Eastern Bastion I at Eastern Bastion II. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng East Turret 1, isa sa 5 gun tower, at East Turret 2 at itinayo noong 1796, Jongjo 20. Ang mga Artillery Pavilion ng Suwon Hwasong ay itinayo na may iba't ibang laki at taas ng bawat palapag depende sa lupain at mga kondisyon sa paligid. Matatagpuan ang Eastern Artillery Pavilion sa medyo patag na lugar. Hindi mataas ang nakapalibot na pader kaya ginawa itong maliit. Ang pavilion na ito ay binubuo ng 3 palapag. Ang ibaba at gitnang palapag ay idinisenyo para sa pag-atake sa kalaban may artillery at baril. Karaniwang ginagamit ng mga sundalo ang itaas na palapag upang subaybayan ang mga nakapaligid na lugar.